Hello Virgo! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship nyo. So, kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Virgo? Ito yung feelings mo. Kapag pakiramdam mo, may sitwasyon na parang paiinitin ang ulo mo o kaya yung magkakaroon ng mainit na tensyon, umiwas ka na. Kasi yung person na nakakatalo mo, hahanap talaga siya ng butas na para magkaaway kayo. Yung bang konting kibot mo, mali, may mga ganong person na nakakasama ka. Ang ilan sa inyo ang feeling, yung aalisan mo talaga yung sitwasyon. Kasi ayaw mong masira yung araw mo o kaya buhay mo. 9 of Swords in reverse at 2 of Swords. Sa mga cards na ito ay pinapakita na sa wakas, napag-iisipan mo na din kung paano mo sisimulan na makaalis sa mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan. Ang ilan sa inyo hindi naman ganun ka-personal ang problema, pero sinusuri mo. Ang ilan sa inyo nagtitiwala ka, pero kine-question mo para ma-verify mo kung tama ba yung nasa isip mo or feeling. Sa mga single, ang advice ng mga cards ay yung bang magkaroon ka ng bagong routine para mareresolbahan mo yung mga personal problems mo. Kailangan kasi ng bago para magkaroon ka ng bagong pananaw patungkol sa pakikisama, lalo na sa relasyon, para mabalanse mo ito at magkaroon ng lasting na relasyon. Sa mga nasa relationship, ginagawa mo na to syempre, pinag-iisipan mo mabuti kung ano talaga yung nangyayari sa relasyon nyo, kung ano ba yung mga tamang desisyon. Huwag kang mahiya or matakot magtanong sa person mo para magkaroon ng yung bang clarity, yung relationship nyo. At saka, ang ilan sa inyo, meron kang dalawang relasyon na pinagsasabay. Pwedeng relasyon sa anak mo, sa sarili mong family, or magkaibang tao. At ang advice ng mga cards, kailangan equal at saka fair ang decision mo. Medyo mahirap yung sinasabi ko pero ang makaka-resonate niyan, yung taong nasa sitwasyon na meron kang pinagsasabay na maybe hindi magkasundo. Ang ilang kasi single parent. At saka ang ilan na nasa relationship, kahit nasa relasyon ka na, meron ka pa ring dalawang pinagpipilian. Ang card na ito ay shine. Ang ibig sabihin ay kailangan harapin mo na yung mga problems na kailangan bigyan ng solusyon at saka lakasan mo yung loob mo na marinig ng kapwa mo kung ano yung gusto mong sabihin or saloobin. Naku, ayan na yung card ng person mo. Queen of Pentacles in reverse. Kaya pala umiiwas ka na kasi nga itong person mo, meron din siyang mali. Kumbaga, masyado na siya nagpapaka-focus sa material. At yung pagiging focus sa material, sa achievements or career, yan yung nagiging rason kung bakit magulo yung relasyon mo sa kapwa, sa person, or sa pamilya. At saka kahit dito sa card na ito, ipinaparamdam yung mainitin na ulo. The Hangman,
Ten of Swords. Ito yung cards ng person mo. Ikaw na lang bahala magpalit kasi baka ikaw yung tinutukoy ko. Itong card ng person mo, may mga hindi talaga pabor na sitwasyon. Pero kung ganito na yung sitwasyon mo, wag mo na sabayan or dagdagan yung problem. Kailangan mo munang mag-pause o kaya magpahinga. Sa mga single, ang advice ng mga cards, merong person na magugustuhan ka pero magiging matagal yung panliligaw mo sa kanya. Kasi yung potential person, marami siyang trauma ng nakaraan. Nahihirapan siya magtiwala sa sarili niyang desisyon at saka sa kapwa. Hindi ipapakita ng potential person na hurting siya, pero medyo malayo yung feelings niya sa mga nagpapakita ng interes sa kanya. Sa relationship naman, yung feeling ng person mo, yung bang pareho nyo nang hindi alam kung ano yung patutunguhan ng relationship nyo. Kasi kung hindi kayo nagkasundo ng person mo dahil sa pagkakaiba nyo ng ugali, mas matindi yung kasalanan na panlilinlang or betrayal. At saka base na rin sa mga cards, ang ilan sa inyo, merong nilihim yung person mo noon na ngayon mo palang nalalaman. Alam niyo guys, itong reading ng person mo, yung feelings niya, medyo mabigat yung dito. Pero yung patungkol sa'yo, hindi naman siya ganun ka, light lang. Ipinaparamdam ng mga cards, yung panghinayang, pagsisisi sa mga maling decisions. Pero kailangan mo na tong harapin para magkaroon ng clarity at matama mo yung buhay mo. Scarcity. Ang ibig sabihin nito, yung mga ino-offer sa'yo ng universe, yun yung mas harapin mo. Huwag ka nang mas humiling pa ng higit. Kasi lahat ay nasa timing. Kung ano yung naibibigay sa'yo, yun yung sakto na kailangan mo sa buhay. Kasi akala mo wala pero ang ibinibigay or ipinapaunawa sa'yo ng mga cards ay yung importansya ng mga taong nagmamalasakit sa iyo ng totoo. At saka hanggat maaari, kung may problem ka na, huwag kang padala sa emosyon. Maghinay-hinay. Ito naman yung patungkol sa relationship, pero babanggitin ko na yung career, financial at health. Ace of Wands, the Death, Three of Wands. Ang ibig sabihin nito ay merong importanteng pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Pwede rin na ikaw yung magpabago nito. Yung kalimutan na yung mga lumang paniniwala. Lalo na yung mga unhealthy habits na dapat mo na talagang baguhin. Sa ngayon, ang ilan sa inyo okay naman yung kalusugan mo Pero syempre, may singilan yan sa future. Para hindi ito mangyari, unti-unti mo nang baguhin. Mas piliin yung healthy na lifestyle. Sa financial, may swerte, may biglaang darating na financial sa iyo. At saka pinag-iingat ka rin sa mga maling desisyon patungkol sa financial, investment o kaya yung pagpapahiram ng financial sa iba. Lalo na't ang ilan sa inyo sa career, maganda yung takbo ng career mo kaya hila na rin pati yung financial, magiging parehong maganda yung takbo, may improvement. Ang ilang single, pinaglalaban mo talaga yung feelings mo dun sa person na nagugustuhan mo. Pero merong potential person na darating na mas mabibigyan ka niya ng relasyon, hindi yung paghihintahin ka lang. At ang advice ng mga cards, maging open ka sa mga options na ibibigay sa iyo ng universe. Lalo na't single ka pa lang naman. May karapatan kang pumili. Ang ilan na nasa relationship, maybe nagkausap na kayo ng person mo. Kaya magkakaroon ng bagong simula yung relasyon nyo, kumbaga renewal. Kasi base sa mga cards, sabay nyong haharapin ng person mo yung mga good and bad na darating na hadlang sa relasyon.
At sabay nyo rin mapagtatagumpayan yung mga hadlang or sumisira sa relasyon. Yung pagpapahalaga mo, yung effort, yung equality sa relationship, tinitingnan niya ng person mo. Pero kung kabaliktaran yung mga sinabi ko patungkol sa person mo, ibig sabihin wala ka sa tamang lugar or tamang tao sa buhay mo. Kaya nga diba kailangan ng communication at saka patience para hindi magiging mas matindi yung problem na kakaharapin. Katulad nitong 5 of Cups na ang ibig sabihin, piliin mo yung laban na dapat mong susugurin. Meron kasing hindi naman importante na kayang-kaya mo namang i-handle. At saka huwag ka matakot sa pagbabago at saka matututunan kasi makakasurvive ka. Itong damon naman ang mag-guide sa'yo sa kung ano yung pakiramdam mo or kutob, yun yung sundin mo. Maging open ka rin sa ibang pananaw or option para sa tamang desisyon. Kasi base na rin sa mga cards mo, may mga critical na situation na darating sa buhay mo. Pero itong The Chariot ang nagsasabi na once na dumating na yung problem sa buhay mo, makakaya mo na tong i-handle. Magiging wise ka na sa mga decisions mo at kaya mong pakalmahin kahit anumang bagyong dumating sa buhay mo. Kasi yung The Chariot, success card yan guys. Na anuman ang battle or decisions na gagawin mo, magiging maganda pa rin yung outcome in the end. Para mas powerful, samahan mo na rin ng dasal. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 555. Things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself. 101. Take it as a sign that your thoughts and wishes will come true. 555. You are the one who is going to bring the wealth into your life.